Minsan sa isang misa, ang binasang ebanghelyo, yung mahabang at buo. Yung mga tao daw napagod na nakatayo, umupo na lang yung iba. Ano po? Sa haba, nainip na yung iba. Kaya nang sabihin ng pari, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang sagot dapat doon ay, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang sagot ng mga tao, ay, salamat sa Diyos. Natapos din. Ano po? Sa buhay pananampalataya, dalawang okasyon na kung saan tayo mga Pilipino ay punong-puno ang simbahan. Una, Ash Wednesday. Ikalawa, Linggo ng Palaspas. Ano po? Kahit hindi magsimba, malagyan lang ng krus, pwede na. Hindi po ba? Ano? Ngayon naman, kahit hindi rin magsimba, mabless lang ang palaspas, pwede na. Mga minamahal na mga kapatid, putulin niyo man ang buong niyog, kunin niyo man ang lahat ng dahon, ang palaspas na yan, hindi kayo ililigtas. Ano po? Naiiwan tayo sa ritual, pero walang pagbabagong buhay ang marami. Walang pagbabagong buhay ang marami. Every time I go to the Holy Land and celebrate my masses, one of them is in Bethpage, Bethphage. Beth means house, page means unripe pigs. Ang hilaw na igos. Ang bahay ng hilaw na igos. Doon nagsimula. Bakit? Dahil hilaw nga eh. May hinog ba? Hindi mo alam. Tayo, mahilig tayo sa kalboro. Kukunin mo ng hilaw, sa kalboro mo na lang pahihinugin. Tapos umaasa kang maging matamis. Mga minamahal na mga kapatid, may mga bagay na hindi pwedeng madaliin. Pero nagmamadali tayo kasi kulang ang ating pasyensya. Kulang ang pasyensya. Sabi ko nga kanina, I'm sure pagkatapos ng misa, may lalapit, magpapabless ng palaspas. Ano pa? Sigurado ako. Sanay na ako dyan. Kaya mamaya, pagkatapos ng misa, tatawagin ko yung hindi na bless ang palaspas. Punta tayo ditong lahat sa harap. At kami ay magproprosesyon sa Ayala. Ano po? At sasabihin, ito ang mga late. Ano po? Ito ang mga late. Ano? Hindi ko alam kung lalapit sila. Many times, we are too particular with the rituals. And many people, like the olden times, did not understand what is happening. Many of them, I believe, failed to recognize Jesus. Sino yan? Hindi po ba, no? Sino yan? Hindi nila kilala. At maraming nagchichismisan. Katulad ng mga prosesyon sa ating mga parokya, pag dumaan na sa tapat ng bahay, hindi na tinatapos ang prosesyon. Umuwi na sa bahay. Yung iba naman, nag-aantay lang sa bahay. Hindi po ba, ano? Nag-aantay lang. Ayaw sumama. Pero gusto ng biyaya. Mga minamahal na mga kapatid, this year, the Patriarch of Jerusalem issued a pastoral letter that this year, there will be no Palm Sunday procession in the Palm Sunday Road. And he invited all the people in Jerusalem to, instead of joining the procession, pray. Pray for the end of war. Pray. At alam po, nagdadasal din kayo. Sabi nung isang nag-message sa akin, Father, pinagdadasal ba? Ba't parang hindi namin pinagdadasal sa aming parokya na matigil ang gyera? Sabi ko,
Gusto ko malaman saang parokya yan. Ano po? Sa lahat ng misa, pinagdadasal natin matigil ang digmaan. Bakit natin pinapatigil ang digmaan? Ano sagot? Hello? Ano sagot? Ha? Walang mamamatay? Kahit walang digmaan, may namamatay. Di po ba? Ano? Gusto lang tumigil ang digmaan para hindi na tuluyang tumaas ang presyo ng krudo. Di ba? Yun ang dahilan. Mga minamahal na mga kapatid, pag hindi tayo naapektuhan, hindi tayo nakikialam. Parang away ng kapitbahayan. Ha? Bahala kayo diyang mag-away. Huwag lang kayo magbarilan. Di po ba? No? Kasi baka lumampas ang bala, pumunta sa amin. Di po ba? Wala tayong pakialam. Merong isang nag-message. Sabi niya, Father, ipagdasal mo naman, tulungan mo naman ako. Kasalanan ba ito? Na gusto namin ipagdasal, mamatay ng tatay namin. Ano po? Sanay na ako sa mga ganyang panalangin. Mamatay ang tatay. Ano po? Pero syempre, inaalam mo kung anong dahilan. At ang dahilan ay, matagal nang may sakit ang ama. Palagi malaki na ang gastos. Siya lang ang nag-aalaga. Marami silang magkakapatid, pero hindi tumutulong. Alam niyo mga minamahal na mga kapatid, alam natin ito. Kahit gaano kalaki ang problema, kung tayo ay nagtutulungan, parang gumagaan. Pero kung ang problema kahit magaan, ikaw lang ang gumagawa, parang sobrang bigat. Di po ba, ano? Paulit-ulit ko itong sinasabi. Walang magulang na nagrereklamo dahil lang meron siyang pinapalaking 5 anak. Meron ba? Walang magulang na nagrereklamo dahil nagpapalaki siya ng 5 anak. Pero, bakit yung 5 anak nagrereklamo, sino mag-aalaga sa iisang magulang? Hello? Naintindihan po ba niyo ako? Meron bang mga magulang sa inyo nagreklamo na meron kayo 5 anak, 7 anak, 8 anak, na pinag-aaral, wala kayong maipon, na pag may sakit kayo nagsasabi, Lord, sana ako na lang may sakit. Di ba? Yan ang magulang. At nang nakatapos sa mga anak, wala kang naipon, matanda ka na, meron kang karamdaman, pinagtataboyan ka, para bagang ikaw ay may keto na walang gustong kumalinga. Mga minamahal na mga kapatid, ang tunay na mananampalataya ay isinasabuhay ang buhay pananampalataya unang-una sa loob ng tahanan. Maraming madali lang sumigaw, praise the Lord, praise the Lord. Madali lang yan. Pero, pag may pangangailangan, doon tayo, sabi nga'y nasusubukan. Hindi lahat na nagbibigay, nagmamahal. May mga anak na nagsasabing, bigyan mo na yan para umalis. Bigyan mo na yan para tumahimik. Di po ba, ano? Marami. Kaya maraming magulang na may sakit, hindi na nagkukwento kasi ayaw makaabala sa mga anak. Mga anak, ang aking paalala, tatanda rin kayo. Ikalawang paalala, magkakasakit din kayo. Hari nawa, may maglibing sa inyo. Di po ba, anak? Sabi nga sa kaparian, bago ka magkasakit, isulat mo na sa last will and testament mo, kahon o garapon. Di po ba, ano? Kahon, may kabao. Garapon, cremated. Sigurado ako, nanay, ikaw, anak, madamot ka sa sarili mong magulang, garapon ka. Garapon. At hindi ko alam kung meron kang paglalagyan. Sapagkat kung anong iyong tinanim, siyang iyong aanihin. Tandaan niyo yan. The only law with a promise is to honor your mother and father. The only law. That's why one of our greatest sin
children is to disregard our parents. Ang malaki nating kasalanan, mga anak, ay yung pabayaan ng sarili nating mga magulang. Hindi nag-ipon yan dahil ginastos lahat sa iyo. Sa luho mo, na kung saan ayaw mong pumasok dahil hindi bago ang iyong sapatos. Hindi bago ang iyong damit. Ayaw nating tingnan ang ating mga sarili. Dalawang tanong, nakita mo ba ito? Ikalawa, naiintindihan mo ba ito? Yung mga pinagaling, sila din mismo nagsabing, ipako siya sa krus. Marami doon pinakain. Bahagi yan sa 5,000, 4,000, 3,000 pinakain. Dahil sunod na sunod, dahil may karamdaman. Ano sabi ko? Ang utang na loob ay hindi mababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Ang malungkot na kwento ay sa sariling pamilya, maraming nagdadasal, maraming nagsisimba, ngunit maraming nagpapabaya. Mahirap yung nanonood lang tayo, pero ayaw nating makibahagi. May 2 bata doon, habang binabasa ko yung dapat basahin, naku, naiinip na. Gusto na nilang i-bless ang kanilang palaspas. Ano po? Ano bang gagawin nyo dyan sa palaspas na yan? Ha? Hello? Ano gagawin ninyo? Ha? Ano nga ba? Di ba? Ano nga bang gagawin? At sa iba sa inyo, ilalagay sa pinto ng bahay. Di ba Ilalagay sa pinto ng bahay. Para saan? Para hindi makapasok ang masamang espiritu. Di po ba Tama naman. Ang problema yan, paglagay ninyo, yung nasa loob, di na rin makakalabas. Sama-sama kayong lahat sa loob. Sama-sama kayo. Ano po? Kaya sana, bago nyo ilagay yan sa pinto, iwasiwas nyo muna sa loob at lumabas kayong lahat. At hindi na rin kayo makakapasok. Naiwan tayo sa ritual. Anumang pananampalataya na walang pag-ibig ay hindi tunay na pananampalataya. Higit sa lahat, ang pananampalataya na nagpapabaya sa sariling pamilya ay hindi tunay na pananampalataya. Itanong mo, kuya, itanong mo, ate, nakita mo ba? Naintindihan mo ba ang iyong ginagawa? Amen. Going back to what I've said, an authentic Christian life is a life rooted in love. Ang tunay na pananampalataya ay pananampalataya na kaugat sa pagmamahal. Hindi ito paghusga, pero maganda itong pakinggan. 2 uri ng tao sa panahon natin ngayon ang masasadlak sa impyerno. Ang isang uri ay ang mga taong pinabayaan ng pamilya, lalong-lalo na ang matatandang magulang na may sakit. Hello? Ikalawa, yung pinakain ang pamilya mula sa nakaw. Inuulit ko, 2 uri ng tao, hindi ito paghusga. Nasa kautusan ito. Igalang mo ang iyong mga magulang at huwag kang magnakaw. Ang pamilya, ang mga taong nagpabaya sa pamilya, lalong-lalo na ang mga magulang na may sakit, pinabayaan ng mga magulang may sakit at matatanda. Ikalawa, kung saan pinakain ng pamilya mula sa nakaw.
Maliit man o malaki, kung nagnakaw ka, malaki ang iyong kasalanan. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Look, we pray, O Lord, in this your family, for whom our Lord Jesus Christ did not hesitate to be delivered into the hands of the wicked and submit to the agony of the cross, who lives and reigns forever and ever. Amen. And may Almighty God bless you in your family, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. We have acclaimed Jesus as the Son of David, entering Jerusalem in glory. Let us follow Him on the way of His cross by our self-sacrificing love for others. Thanks be to God.